Sa makatwid, ang babaeng ito, nakalaganap, hindi talagang babae ito. Bakit? Gaano mang kalaki ang pang-upo ng isang babae, hindi siya pwedeng maupo sa mga bansa, sa mga bayan, sa mga wika. Pero ito'y babae na mapakiapid, tinatawag na ina, laganap sa buong sanglibutan. Alin yan? Anong kahulugan ng Babylonia? Ayon na rin sa pakahulugan nila. Pakinggan po ninyo. Eto, tingnan mo. Aklat mo ito eh. Binabati kayo ng iglesyang nasa Babylonia. Babylonia, ang siyudad ng Roma. Sa makatwid, ang babae na naging tahanan ng demonyo, naging karumal-dumal ay ang iglesia na nagmula sa Roma. Aling iglesia, ang lagana at may pangalang Romana. Pakinggan ninyo. Tingnan mo ito. Pakinggan po ninyo. Ang Iglesia Romana lamang ang tunay na Katolika. Yan. Ang kahulugan ng wikang Katoliko ay universal o laganap siya dahil sa pagkakakalat, lumalaganap siya sa sanglibutan. Sa makatwid, sinong katuparan nung binabanggit sa Biblia na masamang babae, masamang iglesia, lumaganap sa mga bansa, may pangalan Roma. Walang iba kundi ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Paano natin tatanggapin na ang Iglesia Katolika ang tunay na Iglesia, ang tunay na Iglesia malinis, ang Iglesia Katolika umunlad sa pakikiapid. Maruming Iglesia, kung sa panong ito may AIDS yan. Kaya, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ito ang talagang pag-ibig. Hindi yung sinabi mo kanina, mag-ibigan tayo, pagkatapos papatayin mo kami. Pag napilitan, kaya hindi ka pipilitin. Ito ang pag-ibig. Ano po ang sinasabi ng Diyos? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig pa rin sa mga taong nasa loob ng Iglesia Katolika, sapagkat hindi natin masisisi ang mga taong Katoliko. Bakit? Katulad din nila tayo noon. Tayo nadaya, tayo napaniwala ng mga ahente ni Satanas ng Iglesia Katolika ay siyang tunay na Iglesia. Kaya ano ang panawagan ng Diyos? Panawagan ng Diyos at sana Ginoong Guerrero Valenzuela, marinig ng puso mo ang panawagan ito ng Diyos. Napakaganda pa naman ang pangalan mo, Guerrero. Babasahin ko, pakinggan mo. Panawagan ito ng Diyos, pakinggan mo, Guerrero. Sabit na si Kabo, nagdadoktrinahan ka. Ito, 18 do. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, nabuho, nabuho, ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayang ko upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap
ng kanyang mga salo. Anong panawagan ng Diyos sa mga kababayan namin Katoliko? Ang sabi ng Diyos, lumabas kayo sa kanya bayan ko para huwag kayong maramay sa kanyang mga kasalanan ng kanyang mga salo. Kaya bagaman nung una, mahal na mahal namin ang Iglesia Katolika, diyan kami sinilang ang pananampalatayang yan ang itinuro sa amin ng aming mga magulang. Bakit dumating ang panahon, tinalikuran namin ang Iglesia Katolika? Sapagkat ito ang iglesia na itinatag ng demonyo. Ito ang iglesia na magpupuli sa tao sa pagkapahamak. Kaya maawa ka, Ginoong Ginoro, sa kaluluwa mo at sa kaluluwa ng napakaraming mga Katoliko. Kung sa bagay, naniniwala ako at nagpapasalamat ako sa dakong ito itinulot na magkaroon ng debate. Matatalino ang mga Katoliko sa dakong ito. Walang maaaki ni isa man si Ginoong Guerrero. Naniniwala ako, mamaya lang, pati yung kasama niya, iiwanan siya. Narito na. Kasama na namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya kung tayo po ay nagpapahayag ng ganito, mga giliw naming kababayan at mga mahal na kapatid, hindi sa layunin natin na tayo ay malugat ng damdamin. Sabi ko nga, ay siya nag-umpisa niyan. Ang totoo hanggang kangini, lahat kami pigil at pigil. Siya nag-umpisa. Inumpisaan mo, tatapusin ko. Kaya nga, mga magulang, mga kaibigan, tinatanggap namin yung organisasyon na napatatag ng unang siglo, nagpatuloy, subalit iba na ang uri sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Yung iglesyang itinayo ni Kristo, malinis ang Iglesia Katolika, iglesyang mapakiapig. Hindi tunay na iglesia. Hindi tunay na iglesia. Hindi totoo na ang Iglesia Katolika, ang iglesia na itinatag ni Kristo. Ang totoo, ang Iglesia Katolika ang tumalikod sa tunay na iglesia ni Kristo. Salamat po. Ngayon mga kababayan ay panahon naman ni Ginoong Guerrero Valenzuela upang magtanong kay Ginoong Maximo Bularan at siya ay mayroong 10 minutong pagtatanong. Kapatid na Maximo Bularan. Kapatid ka lang. Kapatid ba? Hindi mo kapatid? Mga kapatid, nagpapatala na. Binasa mo kanina sa pangalawang Korinto ang talatang 6:14. Hanggang Na sinabi mo, pinagbawal ang pag-aasawa. Yun ang nasa Biblia na kayo ang nagsalin. Sandali, nagtatanong ako eh. Masagot niya ako Patapusin mo ako. Nabasa mo ba rin sa talatang yon na pinagbawal ang pag-aasawa? Mahina ka bang umintindi? Pwede bang ulitin mong basahin yung talata lang na yun na kung talagang pinagbawal ang pag-aasawa, babasahin lang mo at hindi pagpapaliwanag. Mr. Moderator. Tutol ka ba? Doon sa nabasa ko. Doon sa ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15. Tinatanong kita. Magpapaliwanag. Magpapaliwanag. Hindi ka magpapaliwanag ko. Tanong ng pagtatanong mo. Nalilito ka na naman. Tinatanong kita, sumagot ka sa talatang mo yun. Mababasa mo ba yung kaninang Bibliang binasa mo na pag-aasawa ang pinagbabawal doon o pamatok? Ayun. Basahin mo ako. Pwede bang basahin ko? Kung pwede, kung hindi naman, hindi mo basahin. Teka muna. Nag-utos kang basahin ko bagamat hindi ko tungkuling magbasa. O hindi, huwag na. Sige ako.
Kung mabasa ko, aminin mo, nagkamali ka? Basahin niyo po. Aba, hindi ko ngayon tungkulin ang Basahin niyo po pagbabasa. yan. Ayun. Basahin niyo po sa kaninang binasa niyo kung talagang pag-aasawa ng kaldero. Basahin niyo muna ito. Ay, ikaw. Talata lang po, isang talata, baka mamaya ubusin niya. Ayan na. Iwasan ang pag-aasawa sa hindi sumasampalataya. Oh. Huwag kayong makipamatok sa mga di sumasampalataya. Pakikipamatok ang 14 po. tinutukoy ay ang pag-aasawa. Ilan ba yung kasama sa bilang pag-aasawa ro? Kasama po ba? Yung Kasama po ba yan? Pwede ba? pakikipamatok ay pinaliwanagan na pag-aasawa. Kung hindi mo maintindihan yung pakikipamatok, Brad, hindi ka dapat kaya magpaliwanag. pinaliwanagan ng amo mo. Hindi ka dapat magpaliwanag. Pakikipamatok, ayaw mong tanggapin yung paliwanag ng amo mo. Sige po. Ayan. Ganun na po natin. Inglesin ko. Ha? Iyan po ba? Gusto mo Inglesin ko? Mas maliwanag sa Ingles. Nagtatanong ako. Ayaw mo na akong bumasa. Binabasa mo na hindi ayon sa Biblia. Ito. Biblia nga yung Biblia. Hindi ayon sa paliwanag ng Biblia yan. Tatanungin kita. Tanong na. Tanong na, bro. Ito pong translation ng American Bible na ito. Tinatanggap mo ba ito? Kung mabasa ko ba rito na hindi pag-aasawa, tinutukoy yun. Pamato. Tatanggapin mo rin. Tinatanong kita. Eh di ang nilalabanan mo yung pare nyo. Sapagkat yung pare ang nagsabi na yung Brad, ako pakikipamatak nagtatanong, doon. hindi kita Kaya nga, yun ang hindi ka sagot ko dapat sa tanong mo. magpaliwanag. Mangalawa. Hayaan natin. Ito, Brad, Biblia magtatanong nyo. Biblia nyo ito, bakit ako ang kukontra yung binasa ko lang? Magagalit sa'yo yung amo mo pag-uwi mo. Ito rin. Magtatanong. Magtatanong. Hindi ka kinikilabutan dyan sa trato yan. Brad, awas ko. Ang Biblia ba? Ang Biblia ba aral ng tao o aral ng Diyos? Eto na ang sagot Tanong ko ko. ba, ang Biblia po ba ay aral ng Diyos o aral ng tao? Yan ba, tanong na? Tanong ko. Napakahinang tanong. Oh, gusto mo patulang ko yung tanong mo yun? Sumagot ka! Ang Biblia, ito sagot ko. Ha? Sa Biblia, merong mga salita ang Diyos. May mga salita ang tao. At doon di sa Biblia, Kung yung ba aral ng Diyos o aral ng tao? na aral ng demonyo. Bawal mag-asawa, bawal kumain ng karne. Doon ang doon nyo sa Biblia. Mr. Moderator, ang tanong ko po, pakinggan niyo may ang tatanong ko po, paliwanag na ganyan ang ginagawa, di sumasagot tayo sa akin. Yung uri ng Ang tinatanong ko, ang Biblia ba aral ng Diyos o aral ng tao? Madali lang, bakit niyo nahihirapan ka kung ano nang pinaliliwanag mo? Ang tanong ko, aral ba ng Diyos o aral ng tao? Paano hindi ko paliliwanagin na napakahirap mong intindi? Ano ba yun? Ang mga hindi ko maintindihan, Ipinaliliwanag ko na nga. Nagtatanong ako. Ipinaliliwanag ko na nga. Nagtatanong ako. Hindi mo pa maintindihan. Paano ba yan? Nagtatanong ako, Sumasagot ako. aral ba yun ng Diyos o aral ng tao? Ano simple lang? Ayan. Aral ng Diyos o aral ng tao? Sa Biblia, may aral ang Diyos na nakasulat at merong binabanggit doon na aral ng tao, meron ding aral ng demonyo. Aral ng Ano? Ano naman? Sino ba ang may karapatan mangaral? Ang sinugo o alinmang tao? Ang may karapatang mangaral, sugo, kaya nga tunay ang Iglesia ni Cristo mo ito sa Pilipinas sapagkat may sugo na kapunta ng Diyos. Sa mga tuwid, ang dapat mangaral
Kung mangaral ka rito ang hindi sugo, yung may pula ang propeta, matatanggap mo ba? Aba, nasa inyo yun eh. Bakit may patatanggap sa akin? Kayo ang tumanggap ng pulang propeta? Hindi mo ba naaalata Ang tanong ko po, liliwanagin ko, ang tanong ko po. Hindi, maliwanag yung tanong mo. Maliwanag yung tanong mo. Ito, ang tanong niya. Ang tanong ko, yung ulitin ko. pulang propeta may karapatang mangaral. Kaya nga nagtataka Mali ko, po, bakit ka nangangaral ng pulang propeta ka? Hindi ko maintindihan ko, Mr. Moderator. Ano ba ang iba? Ang tanong ko po, Sige, sabihin ang tanong. sino ba ang dapat mangaral ng Biblia? Yung sinugo po o kung sinong tao lang? Sugo, ikalawang Korinto 5:18 hanggang 20. Saan po? Malakias, ika sumasagot pa ako. Roma 10:15, Malakias 2:7. Marcos 4:11 hanggang 12, 7:2-3 ng Apokalipsis, Isaias 41, 9, 10, 11, 12. Saan po ba nag-aral si Felix Manalo? Ito sagot ko, natitiyak ko hindi sa pinag-aralan mo. Ang tinatanong ko po, hindi po yung para sa akin, kundi si Felix Manalo na sinasabi mong sugo, saan po nag-aral? Nung bang siya primary o nung siya elementary? Tanong ulit. Isang minuto na lang. Tanong. Ang tanong ko po muna, ibabasahin ko rito para maliwanagan. Kung saan nag-aral, dahil hindi niya alam kung saan sasagutin po. Ito po. Hindi ang tungkulin mo yung magbasa. Babasa po ako. Ito po, ebidensya. Mamaya kang magbasa. Hindi, ito po, babasahin. Ang tungkulin mo yung magtanong. Hindi Tatanungin mo kita. na kayang magtanong. Hindi mo na kayang magtanong. Tatanong ko po. Magtanong ka. Tatanong ko, ito nga, premisa po. Mamaya sa panahon ng pagbabasa, basahin mong lahat ang gusto mong basahin. Magtanong ka. Alam mo, ako'y awang-awa sa iyo. Ano po rito? Ikaw ang nagtatanong, ikaw pa rin ang nalilito. Nagpapaliwa. Isipin Ito, mo, hindi gusto maganda. mo magtanong, Ayaw ikaw tayo rin ang pagbigyan. magpaliwanag. Sinasayang ang oras ko. Hindi. Kaya ito, sinasayang ang oras. Kung Pilit gusto ako mo, magbibigay sa'yo. bibigyan kita. Dalawang po, oras. itatanong po. Dalawang oras, magtanong ka. Itatanong ko po. Ito po. Tapos na. Tapos na po ang oras. Ngayon mga kababayan ay ang pangalawang tindig naman ni Ginoong Guerrero Valenzuela. Pakinggan po natin siya. Manahimik lamang po tayo. Kanina po, yung sa Ibig tahimik lamang po mga kababayan. Oh. Mga kababayan, kaunting tahimik lamang po. Ay, oras siya mabigaw. Mamawala mo muna. Hindi may ulo. Mga kababayan, kaunting tahimik lang muna para makinabang tayo sa pagsisipong ito. Sige na, Brad. Go ahead. Kanina po, binanggit po yung sa Inquisition. Ang totoo po, kahit magbasa kayo ng history po, narito po ang Inquisition na encyclopedia po, ito po. Wala pong katibayan nagpapatay ang Papa, nag-utos magpapatay ang Papa. Ngayon bumabasa siya ng ibang libro na hindi ko nabasa. Pangalawa po, dapat sinasabi ko sa iyo kanina, na marami nagsulat po tungkol sa Inquisition na laban sa Katoliko para siraan ng Katoliko. Ang Inquisition po, dapat ang sumulat yan ay yung nauna. Kung sino man po ang dapat na may karapatan, yung pong naroon sa panahon yun. Kaya po dito, wala po mas kanong kung katanyang history na dito sa binasa ko sa encyclopedia.
Collier Encyclopedia, Imperator Tokatma, Volume 13. Page. Teka. Encyclopedia ba yan? Huwag ka, hindi mo panahon ito. Ba't panahon mo? Sinasa. Brad, yung oras ko, Brad, ha? Nasayang, Brad. Hindi na gano'n yun. Ito pong binasa ko sa sabi ko, binasa sa encyclopedia, ito po yung Xerox copy. Ayan po, binabasa ko po. Masinid. Ayan po. Wala pong nagpatunay. Napapangit papatay. Ang Inquisition po noong unang panahon, magkasama ang simbahan at ang gobyerno. Binibigay po sa gobyerno sa namamahala. Ngayon, mayroon pong mga papuso. Tinatanggap ng Katoliko na may mga ibang mga obispo na sa ibang lalo sa Espanya, may mga umabuso po dyan. Tinatanggap po ng Katoliko. Hindi inaandad po natin yan, hindi tinatago. Katulad po sa Jerusalem, si Kristo mismo, sa kanyang kababayang pinapatay siya. Hindi nilalantad niya, hindi natin tinatago yan. Si Kristo rin, inusig. Pinatay sa kanyang bayan, pero pinatawad niya. Ngunit, ang Inquisition dito po, yung sinasabi, ito po yung lumalaban sa pamahalaan. Sabi ko nga, kung talagang magiging marahas, dumating ang panahon, ang Katoliko talaga, pipilitin nyo talaga, maaaring yan. Maganap uli yan. Oh. Pangalawa po, pagtintahimik lang po, nasasayang po ang oras ko eh. Kanina po, yung binabanggit na pag-aasawa po, tandaan niyo po, may pinagbawal din ang Diyos na pag-aasawa. Ayon po sa Deuteronomio 7, pinagbawal niya. Diyos mismo ang nagbawal ng pag-aasawa sa Deuteronomio 7, Deuteronomio. Pasensya na kayo sapagkat ako'y mahina sa Tagalog. Sa Deuteronomio po, o English, Tagalog lahat na. Magaling. Kayo. Okay ha? Pakinggan niyo po, nagbawal mismo ang Diyos ng pag-aasawa. Pwede pong ilista niyo po, Deuteronomio 7:3. Ayan, alam niyo na. Ngayon, binanggit po sa Timoteo. Ipinagbawal din ang pag-aasawa sa unang Timoteo 4:3. Ang ibig niyo sabihin ba, kung mag-aaral kayo ng Biblia, yung Diyos mismo ang aral demonyo? Hindi po. Iyon po ipinagbawal ng unang panahon. Sa unang panahon pa po yun, ng ating unang mga magulang. Pinagbawal doon, unang panahon. Yung pong sa Timoteo 1:4 po, ipinagbawal naman yung sa uling panahon. Yun ay sa aral ng demonyo. Magkaiba po yung pag-aralan nyo. Magkaiba po na yun. Kung nagbawal ang Diyos ng pag-asawa, sa unang panahon ng mga magulang na ang Israel, yung pa lamang ang nakakakilala ng Diyos. Eh yun din sa Timoteo, paano pinagbawal? Sa unang panahon, mali po. Sa uling panahon ay pinagbawal ng aral ng demonyo. At ang sinabi dito, maliwanag sa Timoteo, ano sinasabi dito? Tatalikod siya pananampalataya? O meron bang pagtalikod siya pananampalataya sa Iglesia ni Cristo? Na pinamahala ni Felix Manalo? Siya mismo tumalikod. Totoo po yun. Dati pong Katoliko si Felix Manalo, inanaminin niya. Baka nasasaktan kayo, yan. Oh. Ngayon po, ano po ba ang sinasabi sa Biblia na unang tumalikod sa pananampalataya? Sa unang Timoteo, basahin niyo po, 5 po. Unang Timoteo 5, Kapitulo 5, talatang 12. Tingnan niyo unang tumalikod. Nagkaroon niya ng kahatulan sapagkat itinakwil nila ang unang pananampalataya. Tumalikod. Si Felix Manalo tumalikod po. At ang kanyang aral po, maliwanag po ang kanyang aral na siya ay sugo sa uling panahon. Tanong, mayroon po ba sinugo pa sa uling panahon? Mayroon ba kayo nabasa sa Biblia? Mayroon ba sinugo sa uling panahon? Pakinggan niyo po. Pag mayroon na ba sa mamaya yan na may sinugo pa sa uling panahon, sinabi ko sa iyo, tatalon muli ako dyan. Ayan. Ngayon din, Iglesia ni Cristo ako pag may nabasa kayo.
Kaunting tahimik lang para mapakinggan nila. Sa unang Korinto. Basahin niyo po. Babasahin ko po at ito po, pwedeng basahin niyo mamaya po. Pagkumparahin niyo po ang doktrina talaga kung magkakatugma. Ito po, sa unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 9. Sapagkat inisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol, nakauli-ulian sa lahat, na tulad sa mga itinilaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin sa sanlibutan at ng mga anghel at tao. Kung si Apostol Pablo nagsasabi na kami ang kauli-ulian sinugo, dapat ang paniwalaan? Dapat ko sapagkat si Pablo nakausap mismo si Kristo at kinausap ni Kristo ng personal. Tanong, si Felix marami ba nakausap? Sige na, sige na. Hindi mo nakausap. Kaya dito po, sabi ko sa inyo mamaya, basahin niya na may sinugo sa uling panahon. Ngayon din, babautis mo na ako nito, papayag na ako. Sapagkat po, maliwanag po, na sinasabi sa Korea sa Biblia ito. Ang liwanag, sabi na, kami ng mga apostol, ang kahuli-huli ang sinugo. Paano pa kayo may huling panahon? Ngayon, dito po sa doktrina, ayon po sa doktrina 8, si Felix Manalo, ayon sa kanyang maliwanag, siya sinugo sa huling panahon. Abay, magkabaliktad. O ngayon, sabi lang dito po, sa doktrina, ayon sa doktrina ni Kristo bilang 7, nakalagay po rito na ang pangangaral daw ay magsisimula sa Pilipinas. Ayan. Pangalawa po, pag nabasa niyo ang talatang yan, mababutis muli ko pati ang nanay ko sa kasama. Ayan. Yan po yan sa Pilipinas. Mababasa mo ba yan? Tingnan natin. Huwag na natin sabihin Pilipinas, yung malayong silangan kung doon nagsisimula. Tingnan natin. Basahin mo. Pangalawa na po yan. Yan. Ako naman ang babasa. Tingnan natin. Biblia po. Sasagot bang Biblia? Ayan, tingnan natin. Ang sinabi ni Kristo. Si Kristo mismo ang nagsasalita. At si Felix Manalo sa kanyang doktrina. Tingnan natin kung magkakatugma. Sa Gawa 1:8, datapwat, tanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kauli-ulian, hangganan ng lupa. Saan nagsimula? Sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa kauli-ulian, hangganan ng lupa. Baliktad ata, nagmula sa Pilipinas, hanggang magkakasalubong. Kaya mamaya, sigaw ulit kayo, pag may nabasa, pati nanay ko, isasama ko na. Binanggit ka po sa Korinto. Sa Korinto po, pangalawang Korinto, na nabasa rin ito, pag-aasawa, basahin po natin sa Biblia ito. Sa Biblia mismo. Kung talagang totoo na ipinagbawal ka sa tanong ko, pag-aasawa po, ang nakalagay ron. Sa pangalawang Korinto 6:14, babasahin ko po. Wala pong pag-aasawa. Ang nakalagay po nito, huwag kayong makipamatok sa kabila na hindi nagsisampalataya, sapagkat kayo, anong pakikisama nyo mayroon sa katwiran at kalikuan? Anong pakikisama mayroon? Ang kaliwanagan sa kadiliman. Tingnan nyo. Nilagyan nyo pag-aasawa, ang nakalagay ay pamatok. Hindi mo pag-aasawa ang nakalagay rito. Alam nyo po, kung nagsisinungaling tayo naman, mamaya po, may mga Biblia rin na mali ang translation. Sabi po natin yan, Katoliko. Ngayon, para mapatunayan mong tunay ang salitang pag-aasawa nga nakalagay roon, babalik ka sa original na translation. Pagbalik mo sa original na translation ng bagong tipan, Grego, ano nakalagay doon Heterosogontes, na ang ibig sabihin sa Grego yun, ang ibig sabihin noon ay yuk, pamatok. Sabi ni Kristo, pagaling niyo akong aking pamatok. Pagkat yan ang naunawa nyo, may asawa si Kristo, papasilin ang asawa niya. Kaya po, mali po yung sinasabi niya, nabasa niyang pag-aasawa. Kung may nabasa man siyang pag-aasawa ron, maling translation. Kung ikukumpara sa original na translation.
Kaya yung binasa niya, kung ano man yun, palagay ko, hindi tutugma sa original. Pangalawa po, ang salita pong sanlibutan, totoo po, inaamin po natin na salitang sanlibutan, ayan ang Katoliko, kaya lahat ng bansa. Totoo bang makasalanan yan? Totoo ba yung tinutukoy yun na sila yung mga makasalanan? Opo! Efeso mismo! O Efeso, basahin po natin sa Efeso. Ayan po, ako na mismo. Pakinggan po natin na yung mga makasalanan sa libutan. Yung Katoliko ba yan? Babasahin ko po. Sa Efeso 2, talatang 12. Ito sabi, na kayo ng panahon yaon, mga hiwalay kay Kristo, na di kabilang sa bansang Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako at walang pag-asa sa Diyos at walang Diyos sa sanlibutan. Noong unang panahon pala nang hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo, ang tao lipos ng kasalanan, kaya kung gunawin ng Diyos, paulo na lang apoy, ganyan na lang. Ang tinutukoy na sanlibutan doon, yung lumang sanlibutan ng dinatnan ng Panginoong Jesucristo. Eh ngayon po ba, si Kristo po ba, ang sanlibutan po ba sa Kanya? Ang Katoliko ba sa Kanya? Tayo sumagot dyan, ha? Tingnan natin dito sa Biblia. Babasahin natin sa Biblia. Yung bago, yan. Apocalypse. Tingnan natin. Apocalypse, tingnan natin. Ito yung binabasa. Ayaw nyo ba itong basahin? Basahin natin. Tingnan natin, ha? Ngayon, yung unang sanlibutan, bago dumating si Kristo, makasalanan talaga. Yun ang mga Babylonia, yung sinatawag na talagang nagkasala sa Diyos. Pero nung dumating si Kristo, sabi niya, tutubusin ko ang kasalanan ng sanlibutan. Sa 1:16, sanlibutan po ang binabanggit. Pero po dito, ang pag-aari ni Kristo po ay siyang mananaig. Apocalypse. 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 Sige, maraming salamat sa pagtutuwid nyo. Pero ayun ang gusto kong basa. Yan ang pinakamagandang basa ko. Apocalypse. Okay. Basahin natin, ha? Babasahin natin. Basahin po natin kung ang sanlibutan, ang Katoliko nga kay Kristo. Sa Apocalypse 11:15. Ay, ito po. Babasahin ko po. At tumihip ang ikatlong anghel. Nagkaroon ng malakas na dinig sa langit, nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan. Ulitin ko, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at kanyang Kristo at siya ay maghahari magpakailanman. Ito po ang bagong sanlibutan, ito ang Katoliko ngayon. Maliwanag po. Bakit po sinasabi yan? Inihula po ni Kristo, nasabi niya, ang aking Ebanghelyo sa Mateo 28, talatang 19, magsiyaw kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Pag sinabing lahat ng bansa, universal, ang ibig sabihin Catholic, sanlibutan yan. Oh, maliwanag na po yan. Ang hindi naintindihan na, oy, makinig ka ngayon. Oy! Hindi, oy! Ang hindi naintindihan, paliwanag sa Biblia, hindi na maintindihan kung ano yung unang sanlibutan. Ang binabasa, yung una, ayun hindi naintindihan, kaya pinaliliwanag ko para maintindihan niya na yung unang sanlibutan, yun ang tinutukoy. Pangalawa po, yun sa pag-aasawa po. Alam niyo po, kung talagang ba siya ng pag-aasawa, sa pangalawang Korinto po, ginamit na po kanina ito ang talatang ito. Pangalawang Korinto po. Ang pag-aasawa po, maliwanag na sinasabi sa unang Korinto. Unang utos pa ito ng Panginoon at ito'y disiplina. Tandaan nyo, ang pag-aasawa ng pare ay hindi doktrina. Baka hindi nyo naintindihan, iyan po ay disiplina. Baka hindi nyo alam bilang Katoliko kayo lumabas kayo, baka hindi nyo alam na yan ay hindi doktrina kundi disiplina. Mayroon po bang batayan na ang tagapagturo ng unang panahon sa panahon ng Panginoong Jesucristo bilang Kristiyano? Sila po ba yung nagbibigay sa pag-asawa? Mayroon po, ito po. Sa unang Korinto, lista po, lista nyo. Hoy, lista nyo. Unang Korinto. Oh, umiinit na, umiinit na. Unang Korinto, Kapitulo 7, talatang 8 po. Datapwat sinasabi ko sa walang asawa,
si Pablo po, binata, si Kristo binata. Alam ko lang kung bakit ito may mga asawa kaharap ko. Datapon, sinasabi ko sa mga walang asawa, at sa mga, at sinasabi ko sa mga walang asawa, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa mga tweet bagay, kagaya ko, walang asawa. Ngayon sabi nito, ipagpatuloy natin. Ngunit, kung hindi sila makapagpigil, mag-asawa sila. Yes. Oh. Si Kristo po nakapagpigil at si Pablo at ibang apostol nakapagpigil. Hindi nakasama si Kristo. So, alang-alang sa Panginoon, ayon po sa Corintios 7, talatang 32, sapagkat taong nagbilingkod sa Panginoon na walang asawa ay nagsusumamit sa Panginoon. Kung may asawa, nababagi ang kanyang katungkulin. Sa mga tuwid, si Kristo nakapagpigil at si Pablo nakapagpigil po. Ngayon, yung hindi nakapagpigil po, kaya po, yung hindi nakapagpigil ng asawa, si Pablo may asawa, kayo naman dalawa pa Ngayon, si Kristo ang pinagpapatayan namin. Oh. Alam niyo po, kanina po, pinanindigan ko po na kung mabasa kanina, ulitin ko, kung ako nagsisinungaling. Kapag mabasa po, na sa huling panahon may isinugo pa, talata po ng Biblia, ako po ay magpapabautismo na rito. Ha? Ano po? Sinugo pa. Pangalawa, sinabi ko kanina, na ang pangangaral ayon sa kanilang doktrina magsisimula saan? Yun. Ang aral po rito, ang huling panahon, na sinasabi si Felix Manalo, baka basahin nyo, si Kristo ba magkaiba yun? Kaya po, liliwanagin po natin, ang tinutukoy sa kanyang doktrina o ni Felix Manalo, na siya'y sugo sa huling panahon. Siya po tinutukoy ron. Kaya kung mayroon pang maliban sa kanya sa huling panahon, ako po ay magpapabautismo. Pangalawa po yung sinasabi ko, pangalawa, nasasabi mo, alam niyo po, si Felix Manalo ay uminim palusot-lusot ako saan. Lumulusot-lusot. Ayaw tanggapin yung si Felix Manalo nag-aral ng Biblia sa Amerika, kung ano-ano. Pero kung liliwanagin na sasagot ng maestro, hindi ako gugulang kung ano-ano. Si Felix Manalo mismo, nag-aral sa Amerika, yan po, Bible research. Bible, 3 taon. Time is up. Ang pangalawang tindig ni Ginoong Valenzuela ay panahon naman upang tanungin siya ng 10 sa loob ng 10 minuto ni Ginoong Maximo Bularan. Ginoong Valenzuela, magandang na, tatanungin ka. Tumahimik lang po tayo. Ginoong Valenzuela, ang sabi mo kanina, ang magtuturo ng pagbabawal ng pag-aasawa ay sa huling araw, hindi ba? Opo, sa Timoteo. Totoo ba o hindi? Unang Timoteo 4:1. Sinasagot pa kita. Hindi sinasagot po kita sa Timoteo po. Unang Timoteo 4:1, ipinagbawal puro sa huling panahon ng espiritu ang pag-asawa. Maliwanag po yan. Yan po sinasagot pa kita. Ay huling araw o hindi? Ang basa na ako po. Sinabi na. Araw o hindi? Sasagot na po ba ako? Sumagot ka na. Sasagot. Ang nakalagay puro sa Timoteo 1 ay mga huling araw. Sinagot na kita kanina po. Ay huling araw o hindi? Kasama po ito sa huling araw. Basta lumitaw si Matalo. Tumahimik kayo. Tumahimik kayo. Kadalangan ko tanong. Inamin mo na ngayon ay huling araw. Siyempre. Ano ba ito? Ngayon ba na huling araw? Hindi lumitaw ngayon ang Katoliko. Hindi lumitaw ngayon ang Katoliko. Kanina humuhin ang Katoliko noong pa po lumitaw. Brother, sinasagot ko naman eh. Wala pa akong tanong eh. Yung tanong, Sinasagot, mabilis na tayo nagagawa eh. hindi pa natatapos ang tanong, kaya pabayaan mo muna tapusin ang tanong bago kayo sumagot. Mr. Moderator, kanina po, hindi niyo pinabayaan niyo kanina. Naubos ang oras ko pero hindi niyo Moderator's time, time out. Nakikiwanag ko ulit ang tuntunin natin na
Time out. This is moderator's time. Nililiwanag ko na tutunin natin dito na si Ginoong Maximo Bularan ay panahon niya upang magtanong. At pagkatapos ng tanong, kasi kung magkakasabay kayo, hindi natin maliliwanagan ang pagkakasinatanong. Kanina po sumasabay sa akin. Kaya antayin natin Kanina po sumasabay sa akin. Pagkatapos ay may panahon kayong sumagot. Ganon. At kung ano ang tanong, yun lamang sagutin para sa ganon ay maging maiksi at makapagpaginabang yung ating pagtitipon ngayong hapon. Alright, tanong Ginoong Maximo Bularan. Sandali lang. Huwag na mo lang isama ito sa oras ko. Dahil sa, baka nalimutan ng mga tao ko yung tanong kanina. Kaya aking paliliwanag lamang. Tinanong ko kanina kay Ginoong Valenzuela kung totoong tinatanggap niya na pagbabawa ng pag-aasawa na gawin araw. Sumagot siya. Nako, ang panahon bang ito sa mga huling araw o hindi? Pero mamaya gagano'n din ako magsasalita. Pagbibigyan nila ako. Hindi paliwanag dito ngayon, walang paliwanag kayo magti. Yan ang fair na yun nangyayari, pagkaka niya. Ikaw, sandali lang, tayo mo ulit. Relax lang. Mga kapatid, mahal kong kapatid, relax lang. Ito tanong ko. Umpisa na natin. Time. Sabi mo, ang magtuturo ng pagbabawal ng pag-aasawa ay sa huling araw. Totoo o hindi? Ang magtuturo po, ayon sa Timothy. Magsasagot na po ba ako? Ako ba sasagot? Ay, bakit pasagutin ako eh? Alam mo, Sumagot ka ng kategorikal. Ang tanong ko, kanina hindi. totoo o hindi? Hayaan mo, bahala ka sa tanong mo, bahala ako sa sagot ko. Ganyan. Bahala ka sa tanong mo. Ayaw. Relax ka lang. Relax. Mamang. Lahat. Magibigan tayo. Kanina sabi ko sa inyo, magibigan tayo. Tama yan. Ayan. Sagot. Sasagot na po ako. Ayun na, yung tanong ulit. Patayin mo ang oras ulit. Pwedeng patayin ulit. Tanong ulit. Patayin mo. Sino tayo? Ang sabi mo, ang magtuturo ng pagbabawal ng pag-aasawa sa huling araw. Totoo ba yun? Opo, ayon po sa Timoteo. Ayon po, ano? Opo, ayon sa Timoteo. Ano gusto matatapos? Hindi, kanina pinatatapos kita. Ayaw mo. Opo, ayon sa Timoteo, sa huling panahon, ang tatalikod muna, saka sila magbabawal ng Ang panahon pangaral. bang ito ay mga huling araw o hindi? Ulitin mo. Ang panahon bang ito ay mga huling araw o hindi? Yes, kasama-kasama. Sa Ngayon ba ay bawal pa o hindi na bawal ang mag-asawa sa Iglesia Katolika? Nagsimula po yan noong una pa, hindi ngayon lang araw na ito nagbawal, kundi noong pa, nagpatuloy na lang. Bawal pa o hindi? Sumasagot ako po. Pakinggan mo para mauna ang sagot ko. Ang pagbabawal po ng Katoliko ay noong unang panahon pa, simula noong unang siglo, nagpatuloy na lang, hindi ngayon lang pinagbawal. Yung bang sinabi mo, ang mga apostol ay kahuli-hulihan sa panahon, yung bang binasa mo kanina na ang mga apostol ay kahuli-hulihan, sa panahon ba yun o sa uri? Wala akong pinaliwanag na uri doon. Wala akong kundi huling sugo sila. Yun ang sagot ko po. Wala pong uri akong wala akong uri. Walang uri akong binasa. Panahon ba? Wala akong pinaliwanag na uri, kundi panahon. Maliwanag po. Hindi na ako nasasakuhayo ka. Panahon, hindi uri. Magtanong ka uli. Uri, hindi Panahon ko. yun at hindi uri. Panahon po ang sinasabi, hindi ako, wala akong sinasabing uri. Walang uri itong basahin ulit natin kung may uri. Tinatanggap mo ba itong Biblia ang hawak ko? Hoy! Huy! Akin na ba yan? Akin na ba? Nakikilala mo itong Biblia ang hawak? Oo, magandang balita. Tinatanggap mo ang sumulat dito ay mga paring Katoliko, mga Kristiyano, nagsalin dito. Tanong mo ba yan? Oo. Tinatanggap ko po. Tinatanggap mo. Ang sabi niya kanina, yung mga kahuli-huli ang panahon, tumutukoy sa Anong babaliwanag na magtatanong ka na? kahuli-hulihan ay Magtatanong ka lang ako. tumutukoy daw sa Magtatanong. Ito tanong. Premise yun. Ay, sabihin na. Tinatanggap mo ba ang sinasabi dito Nagbasa ka nila. na ang tinutukoy doon ay hindi panahon kundi uri? Ulitin mo yan. Hindi ko maintindihan. Ulitin mo. Tinatanggap mo ba na yung kahuli-hulihang banggit doon hindi tumutukoy sa panahon
kundi sa uri. Tumuto ang binanggit ko kanina. Doon sa unang Korinto 4:9 ay kahuli-hulihan ang sugo sa apostol. Walang uri akong binanggit. Yung pagkahuli-hulihan, sa ano tumutukoy? Sa panahon o sa uri? Panahon ang tinutukoy ko ron. Wala akong uri. Kung mabasa ko, doon din sa talatang binasa mo, Kung tatanong ka ba? uri at hindi panahon, tatanong ka yan. Ako po. Ako po itatalon. Kasi ulitin mong maigi ha. Ulitin mong maigi ang tanong mo. Tatalon po ako. Tatalon po ako dyan. Tatalon po ako. Oh. Sa unang Korinto 4:9, sinabi mo kanina na yung terminong kahuli-hulihan ay tumutukoy sa panahon. Yes! Opo, yan ang maliwanag na sagot ko. Opo! Ayun, ano ba yun? Walang uri, pero wala pa akong binabanggit na uri. Wag mong ipilit sa akin yan dahil talagang hindi ko tatanggapin yan. Yung bang terminong pinakahama? Wala akong hamak na sinabi. O panahon? Basta ako panahon lang ang sinasabi ko ron. Wala po akong uri, hamak, wala akong sinabi ron. Pasensya ka ron, wag mong lagyan ng iba. Ito ba ay nakakaintindi Opo, na tinatawag na uri ng salita? Kung yun ay Wala po pang-uri, sa uri ng salita, kundi ang pinaliwanag ko sa unang Korinto 4:9, yung mga apostol, ang sugo sa huling panahon, sa huli-hulihan yan. yung malamang bang salitang pang-uri o adjective, hindi mo alam. Wala po tayong binabanggit na uri o adjective dito. Eh kung pasok mo, bahala ka. Problema mo, hindi ka nagpasok dyan, uri. Kanina. Walang uri, walang adjective dito. Ang Tama, binabanggit. Adjective, walang adjective po. Ayaw mong tanggapin na ang pakikipamatok na binabanggit sa 2 Korinto 6:14 hanggang 15 ay pag-aasawa, hindi ba? Ang kahulugan noon? Hindi ko po tinatanggap. Ayun. Doon sa Korinto, pangalawang Korinto, sasagot ako, pangalawang Korinto, 6:14. Oo. Dito po, ay pamatok. Yung, Ayun. aywan ko dyan sa Biblia mo, bahala ka dyan. Ito bang Biblia na sinulat ng amo mo, tinatanggap mo? Hindi ko po amo yan. Wala po amo. Baka yan ay pari namin. Yan ay pari namin. Yan ay paring Katoliko, hindi amo. Oo. Amo na. Ito. Itong sinulat. Paring Katoliko po yan. Dati ko yan. Oo, Ito yung sige. sinulat ng among mo. Ito, meron imprimo puti. Meron start imprimatur. Alam mo, itong tao ito, pag hindi niya na nabasa, hindi na totoo. Magtatanong ko lang ho. Oo, ito. Amo, wala amo dyan. Wala akong amo dyan. Wala amo dyan. Tinatanggap mo yung paliwanag ng pare na mas matalino sa inyo na yung pakikipamatok pag-asawa. Tinatanggap mo, hindi mo tinatanggap. Ay, hindi ko tinatanggap na doktrina, kundi yan ay ayon sa kanyang paliwanag. Ayun. Sa makatwing kalaban mo yung pare mo. Sasagot po ako. Sasagot po ako. Teka, kalaban mo ba o hindi mo kalaban? Sasagot po nga ako eh. Oo, sagot ka. Ang pare po namin, hindi kalaban, kundi yung po ang nagtuturo sa amin Ayun. ng Yung- doktrina Ayun. at ang aral. Iba Tama po. ba ito itinuturo sa inyo? Sumasagot Ito po nga ako. tapos na Sumasagot ako. tanong. Nasagot na tanong. Sumasagot pa ako. Tama ba itong sinasabi ng pari mo na ang kahulugan ng pakikipamatok ay pag-asawa? Hindi. Tama o hindi tama? Hindi po yan doktrina namin. Sino tama? Ikaw o yung pare? Hindi po doktrina namin yan. Kundi po, iyan po ay kanyang paliwanag. Sino ang mas matino sa inyo ng pare mo? Ikaw o yung pare? Iyan po ay hindi ko tinatanggap na doktrina, kundi yan ay kanyang opinion. Iba po ang opinion, iba ang doktrina, baka hindi nyo naintindihan ang opinion at saka doktrina. Kanina sinabi mo na ang iglesyang ipinangangaral mo, iglesia ng mga banal, hindi ba? Wala akong sinabi mga banal. Di ayaw mo tanggapin banal yung iglesia mo? Sasagot po ako, sasagot po ako. Sasagot po ako, pwede ba sumagot? Sasagot po ako. Ang sabi mo kanina, hindi iglesia ng makasalanan. Time is up. Pakinggan. Time is up. Time is up. Sasagot ako, hindi ako. Wala pa kayo. Ibibigay natin ang pangatlong tindig kay Ginoong Maximo Bularan. Nauna sila. Wala. Paliwanag sa kanyang paksa. Bababa na ako. Paano ba ito? Wala na akong. Sila na rito eh. Bababa na ako. Sila na makikipagpibati na no. Hindi. Bababa na.
ang kaligtasan ay nawala at lumitaw lamang noong 1914. Sa Biblia naman po, sa lahat ng salin-saling lahi. Ayan po sa Isaiah 51:8. Basahin niyo po kung nagsisinungaling ang Biblia. Pagkumparahin niyo po kung sino ang may katotohanan, ang Biblia o ang aral ni Felix Manalo. Pag-ibig ang paghari niyo sa iyong puso. At ngayon mga kababayan, natapos na sa pangatlong tindig si Ginoong Valenzuela at magtatanong naman sa loob ng 10 minuto si Ginoong Maximo Bularan. Ibahin lang po tayo mga kapatid. Ilig lang. Panay ang banggit po kanina, Ginoong Valenzuela, tungkol sa bulang propesa, hindi ba? Opo. Yun. Hindi ba totoo na ayon sa ating Panginoong Jesucristo yung bulang propeta na kadamit lupa? Totoo o hindi? Opo. Hindi ba totoo na ang tupa na may damit ay ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi lang yun, marami pa po. Sumasagot po ako. Nang panahon pong yun, ang mga baro po wala pang pantalon. Wala pa po. Sa panahon ng Panginoon at saka nung unang panahon, sa panahon ng Katoliko, wala pa pong pantalon noon. Ang baro noon itinatahi. Hindi ba totoo na ang isa sa ikakikilala sa bulaang propeta na kadamit lupa? Totoo o hindi totoo? Opo. Hindi ba totoo na sa Juan 1:20 ang tupa na tinutukoy ay si Jesus? Aba, maganda po yan. Ano 29 po? Opo, kung yan po ang Kung sinasabi. ngayon, tinatanggap mo na ang bulaang propeta na kadamit Kristo, hindi ba? Opo. Tinatanggap mo ba ang sinasabi dito sa inyong aklat, siya inyong pakinggan, ang aral ng Katoliko? Sinulat ng isang paring Katoliko, Enrique Demon, na ang pananamit ng paring nagbibisay na kakatulad ni Jesucristo. Tinatanggap mo? Sasagot po ako. Ha? Ang Katoliko po, nung una pa, Hindi ang isang pakinggan mo, sumasagot ako. Pakinggan mo, sumasagot po ako. Sumasagot ako po. Ito po, ang pare po namin nung una pa magmula kay Kristo, noong pong unang segundo, unang siglo. Unang siglo. Antay tayo biglang mga kababayan. Ang pare po, ay noong pang panahon. Noong unang panahon pa ng pangalawang siglo, unang siglo, pangalawang siglo, wala pong pantalon doon, kaya idadamit po ng pare. Ay mahaba! Yung papantalon, wala pong pantalon noon. Ngayon ba? Madali na. Sabi mo, noong una, ikalawang siglo, walang pantalon ng pare, kaya gano'n ang suot. Di ba? Ngayon ba, wala pa rin pantalon? Tahimik at sasagot na si Ginoong Valenzuela. Ang panahon po ng pare, sa panahon ng unang panahon, Hindi ang tanong ko. pakinggan mo, pakinggan mo, magtatanong po ako. Ay, sasagot po ako. Tahimik lang po kayo. Nang unang panahon po, wala pong pantalon, sinasabi ko sa inyo, kaya yan po ay mahaba po. Kasama si Kristo, ganyan po ang kanilang kasuotan. Ngayon po, sapagkat po may naimbentong pantalon, kung minsan sa loob mismo may pantalon, at mayroong damit na mahaba. Ito tanong. Yun na. Tanong, ano ba? Ito. Huwag lang kayo Alin ngayon. ang pinapanggit mong mahaba sa pare na pinakakak? Oras po mo. Paulitin mo. Papaguhin ko tanong. Ulitin nyo, ulitin nyo. Papaguhin ko. Kasi
nagalit na may tinatakpan yung pare kung walang pantalon. Eh sabi mo, kaya mahaba yung tinatakip sapagkat mahaba yung tinatakpan. Kaya, Magpapaliwanag ka ba? Magtatanong ka ba, Bir? tanong, mapapaliwanag. Ako, sasagutin ko. Sasagot ko ako. Hindi ba, sasagutin ko kanina. Sasagot pa lang ako. Dahil sasagot ako kanina. Hindi, sasagot ako may Wala katulad. akong tanong, ano sasabihin mo? May kanina po. Sasagutin ko po yan. Kanina po, kaulit-ulit na binabanggit mo yung anghel. Alam mo ba Hindi, na ang kahulugan ng salitang anghel ay sugo? Isa po sa kahulugan sa diksyonaryo po yan. Isa po sa kahulugan sa diksyonaryo. Pero hindi lahat ng anghel. Sa ating pananampalataya na si kapatid ka Felix Manari anghel. Alam mo na ang kahulugan noon, sinasampalataya na namin si sugo ng Diyos. Opo, sinasampalatayanan nyo ayon sa doktrina. Ocho, na siya'y sugo ng Diyos. Subalit, ayon sa inyo yan. Ayon sa Biblia po, hindi po yun. Mo ba na merong tao sa kalikasan o kalagayan, subalit tinatawag na anghel sapagkat sugo ng Diyos? Hindi ko po matanggap ang lahat ng sinasabi mong mayroong ganyan. Kung babasa ko sa Biblia, tao ang kalagayan, tinawag na anghel sapagkat sugo ng Diyos. Sasagot pa ako? O sige, tatalon ako. Sasagot na po ba ako? Wala kang tanong, wala kang tanong. Wala akong tanong. Wala kang tanong, wala kang tanong. Teka muna mga kapatid, napakaliwanag na tanong ko. Hindi niya matanggap na kapag tao sa kalikasan ay anghel. Kaya ang tanong ko, kung makabasa ako sa Biblia, tao ang kalikasan, subalit tinawag na anghel dahil sa tungkulin o sa kanyang pagiging sugo. Yan may tanong. Sasagot na ba ako? Yung pong binabanggit sa Biblia po, doon sa Apocalypse po, na Hindi ako kalikasan. Apokalipsis Apokalipsis 7:2-3. Ang binabanggit po roon, walang tao puro na binabanggit, kundi umakyat, lumilipad. Kaya hindi ko tinatanggap na tao yun. Yun po ay espiritu na anghel, ayon sa Hebreo 1:8-7. Tinatanggap mo, Ginoong Valenzuela, tinatanggap mo ngayon, Ginoong Valenzuela, na sa Biblia may tao sa kalagayan, subalit tinatawag na anghel dahil sa tungkulin. Tinatanggap mo, sagot! Wala pa akong nabasa, kundi po, sasagot pa ako ha? Ayaw mo? Wala po, mayroon po roon. Mayroon po roon anghel ay tinutulad sa tao pero hindi po katuparan ng anghel. Tinutulad po ang tao pero hindi po ibig sabihin. Sumasagot pa ako. Sumasagot. Tao sa kalagayan, tinawag na anghel. Anong masasabi? Basahin mo kung totoo yan. Ikaw ang magbasa niyan. Baka po, may sino ba ito? Yung babasahin na po, may Biblia rin po ako ba? Pwede ba? Brother, sandali brother. Moderator, sandali lang, moderator. Kasi babasahin niya, para hindi po magkaroon po ng bias, yung binasa niya po, kung ano man talata sabihin niya, dahil babasahin niya po. Ano? Ang nagsalim po nito ay paring Katoliko. Ang pangalan po ay Juan Trinidad. Ayan pa narawan ng kanilang ano. Anong talata ngayon? Mateo Mateo 11:7. Ayan. Tingnan natin. Pagkatapos ay babasahin ko ang 10. Yan. Ito. Pagkaalis nila ay nagsimula si Jesus na magsalita sa karamihang tao tungkol kay Juan. Sino si Juan? Tao. Juan Bautista yan. Ano ang nilabas ninyo sa ilang upang makita? Jis, narito, sinusugo ko ang aking anghel. Wala po anghel dito! Wala po anghel! Walang anghel po rito! Ayun po sa wala po! 11 Mateo! Mateo 11! Wala po! Ang binasa ko'y Basahin mo rin. Biblia.
totoo? Bata! Tinatanggap mo ba Hindi. na ang nagsalin nito ay pare? Yung nagsalin po! Pare. Tinatanggap po, pare! Kung nagsalin. Takon mo. Kunsit? Binasa mo kanina. Ano? Binasa kanina yung nasa Malakias 4:5. Doon ay merong binabanggit na Elias na isusugo bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Ang sabi mo kanina, ang sabi mo kanina, yung Elias na tinutukoy doon, si Elias na tisbita, hindi ba? O hindi mo kilala yung Elias na tisbita? Wala po roon sa talatang yun ang binasang isbita. Bahala ka kung yun ilalagay mo. Ayon, Basahin mo ulit kung may isbita Ayan. mo na sinasabi para maliwanagan sa na. makatwid, hindi mo alam. Basahin mo ulit yung talata. Please, kung mayroon na. Hindi ang tungkulin kayo magbasa, tungkulin kayo magtanong. Sabi mo, Ayan. talatang sinasabi mo yun. Sabi mo Liwanagan kanina, natin. ang sabi mo kanina, yung Time is up, I'm sorry. Salamat to. At ngayon mga kababayan, natapos na po ang unang paksang pinag-usapan nila upang mabigyan natin ng pagkakataon ng dalawang panig na medyo mag-relax ng kaunti. At baka may tumalod dyan ay magkakaroon tayo ng 10 to 20 minutes intermission. napakatagal na 5 minutes. 5 minutes intermission. 5 minutes. 5 minutes. O, 5 minutes lang. Maglagay ng ilaw dito, baka abutin tayo ng gabi. 5 minutes intermission. Hindi, wala sa ganun ba? Mga kapatid, makinig lang kayo. Merong isang paksa, napakaganda. Paksa natin ito. Kaya hinihiling ko sa inyo, tumahimik kayo, lalo na sa tanungan. Ako'y natatakot. Baka pagka kayo ay laging, baka umurong ito. Baka tumakas ito. Baka lumayas ito. Eh, huwag. Kaya bigyan natin ng pagkakataon. Palagay ko naman, hindi laladas. Palagay ko, lalaban ito hanggang wakas. Kahit na durog, lalaban pa ito. Kaya makinig kayo, huwag kayong papayag na dahil doon ay magkaroon siya ng dahilan o alibay na umurong. Huwag kayong papayag nun. O sige, inaasahan namin, kayo ay tatahimik. Pabayaan nyo na yung apocalypse, huwag nang sis ng sis. Salamat po. Pwede ka magsalita. Ibibigay ko na yung handa na. Sige, sabihin mo muna. Isa ka na sa Mga kapatid, una po sa lahat, ang ating pong kasama, kami po ay representative ng Katoliko. Una po sa lahat, inaasahan ko po at dapat po sanang makita at inaasahan ko na makikita sa inyo ng mga kaanib na mga iglesia ni Cristo ay tunay na kaanib na iglesia ni Cristo na medyo tahimik po sana. Subalit sa ating pong nakita ay medyo po yata ginugulo ninyo pag Katoliko ang nakatayo rito. Ngayon po, para matuloy po ang debate, kung yan ang nais ninyo at kami po ay hindi tututol, nais ko lamang po hilingin kung tunay na isahan lamang po ang debate dito, isang tao ang tatayo rito. O sige. Lalaban po ako walang urungan. Isang tao lang dito.
Wala lang kami, bababaan lahat ng tao rito. Isa lang kami, isa siya, isa ako dahil yun ang pinirmahan namin. Wala nang taga-abot. Wala nang taga-abot. Teka muna, wala nang taga-abot. Teka muna ako, tayo nagalang wala akong pirmahan wala naman siya. Isa lang ang talagang tatayo, kaya lang, meron lang talagang mga tumutulong para hindi magtagal. Ayan. Ito yan, lalaki sa lalaki, isahan lang, mag-isa siya dyan, mag-isa ako, papapatayin po natin dahil ang pinirmahan po namin, nag-usap kami, isa lang ang harap. Nasa pinirmahan mo ba na bawal magkaroon ng katulong? Nasa pinirmahan mo? Bagamat hindi, bagamat sa pinirmahan ko yun. Di wala! Wala rin ako sinabing maglagay kayo dyan, wala Kaya, akong sinabi yun. malayang magkaroon. Tama po yung pinaliwanag ni Kabunag, subalit very obvious mga kapatid. Bagamat kayo, 100% mga iglesia ni Cristo rito, atin pong nakikita sa mga Katolikong nakikinig dito kung paanong ganapin ang debating naririto. Ito lang. Tatahimik yan. Oh, isahan lang po. Ito lang. Total, ito ang ating pinag-usapan no? Sir, ito ang pinag-usapan namin. Ito lang ang ating pinag-usapan na ang talagang lalaban isa. Kaya lang, siyempre, may mga katulong para hindi makonsumo masyado yung oras sa pagkakanap. Hindi naman boxing yan yan ay palitan lang ng opinion. Kaya walang masamang may second dyan. Kaya, yun na lang ibang mga miro ng pamamabay natin. Pero yung talagang mga kasama at katulong, mananatili dito. Una po, siguro po, unang-una, dapat po nating tandaan na ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi po sa Araneta Coliseum na basketball, na kung matatalo ang isa magsisigawan tayo. Ito po ay salita ng Diyos. Kinakailangan makita ng bawat tao ang tunay. Hindi po makikita ang tunay dyan kung tayo nagsisigaw. Hindi po nakikita ang pagsisigaw para makita natin na dihato ang isang tao. Ngayon, mga kapatid, dahil sa hinihiling nilang yun, hinihiling namin sa inyo na tumahimik kayo. Ikalawa po, dahil nga sa aming usapan naman na talagang isa lang tayo, pero hindi naman sila kasama sa usapan na bawal yung mga kasama, kaya maging sila, hindi namin pinupuna kung meron kasama. At ang totoo, nagtanong pa ako sa kanila, kung meron pa sila kasama, ay papanikin para makatulong. Sinabi ko kanina yon. Yun ang na hindi tayo unfair. Ngayon, kung gustong pumanik ng kanilang mga kasama, papanikin natin, hindi tayo tututol. Kung ayaw nilang pumanik, wala tayong magagawa. Pero tayo meron dito Kaya hindi tayo unfair. Nasa kanila yon. Kung sila'y kulang sa tao, hindi natin kasalanan. Ngayon, kung meron tayong tao, wala tayong magagawa. Talagang yun ang usapan. Kung anong usapan? Alright, isa lang ang harap. Harap ako. Isa lang ang harap. Para mapakita talaga. Ako ang harap dito, walang ibang seconds, walang anuman. Siya rin, mag-isa, tingnan natin. Hindi ako alis dito. Oh, yan. Wala, yun ang nila. Yan, makita ang gabi. Makita ang gabi. Walang tutulong. Walang takot. Ito, mga magulang, mga kaibigan. Sandali lang, tumahimik lang kayo. Ang hinihiling ni kaibigan ay isa single. Kung sa bagay, ewan ko kung ano tingin niya. Ako lang namang mag-isa ang nakatayo dito. Ewan ko kung ilan ang tingin niya sa akin. Ngayon, ang gusto niya, wala na akong kasama rito. Isipin ninyo, mga kaibigan, ito kaya namin pinalakihan. Itong stage na ito, para nga marami ang malulan. Kung kami lamang dalawa ang mag-uusap, siguro sa ibabaw ng isang lamesa pwede na. Ngayon, baka sabihin niya ako'y umiiwas. Pero alam ko, nakahalata ninyo, yun idinatihilan lamang. Para pag hindi pinagbigyan, hindi nalalaban niya, tatakbo na yan. Matuloy lang! Single! Alis lahat. Wala po. Dito sa harapan, kung pwede lang, ang timer, nakita ang timer. Dito. Dalawa dito. Wala ba? Kailangan mo. Hindi na kailangan. Ano tema? Sayang. Buhay Katoliko.
Roman Catholic. Tingnan mo kung may mag-aabot. Wala mag-aabot dyan. Pag may nag-aabot dyan, di ako. Wala talaga. Kasi ano, Okay. Kaya tayo na, hindi naman. Oo. Sandali lang, i-ayos na natin yung gamit. Papasok din. Hindi na. Saan ba? Ha? Alin? Hindi. Yung ano? Hindi, hindi. Wala, basta kang simula, wala internet. Pwede tayo magpatuloy, kaya nga, babayaran namin mga ito. Yung tema rin ba yun? Bakit ba? Ibang tema? Oo, basta may ano. Ibang tema? Hindi, yung tema mo. Sige. Siya nga naman, sayang nga naman yung binabayaran pa. Maraming salamat nga pala sa ating kapatid na sa pangunguna ni Ginoong Bularan at saka ni Tabonag na magbabayad daw ng ilaw nito. Kaya ipagpapatuloy po natin. Kaya lang ang hingi ko, isa na lang po kami. Maski anong hanggang abutin kami ng magdama. Huwag naman magdamag. Basta isahan lang kami, abutin tayo ng mga, huwag naman magdamag. Mga maski alas 11 lang, tama na ako yun. Ano, pwede na natin simulan? Ito na! Oo, ito na. Maski ako hindi naman tayo ng gabi dito. Ano ba yung hapag ng negatibo? Pumasok pa yan eh. Walang aalalay sa kanila dahil sa kahilingan ni Ginoong Guerrero Valenzuela na man-to-man ang labanang ito at walang aalalay. At upang matuloy lamang ang debate ito ay sinangayunan ng panig ni Ginoong Maximo Bularan na 1-1 ang usapan ito, walang aalalay. At ngayon ay ang pangalawang paksa ng kanilang usapan at nananatili yung ating kustonin na tigatlo ang tindig nila at ang bawat tindig ay tiga 20 minuto. At pagkatapos ng isang tindig ay mayroong pagtatanong ng kabilang panig sa loob ng 10 minuto. Ngayon, ang paksang tatalakayin nila mga kababayan ay ito. Patutunayan ko na ang Iglesia Katolika Romana ang tunay na iglesia